distrito sa loob ng Davao City. Si Martin Romualdez, malapit yan siya kay Tony Pet Albano. Si Tony Pet Albano, kapatid yan ng Rodito Albano. Si Rodito Albano, yan yung governor ng Isabela. Ang nakadikit kay Rodito Albano. Bakit ko nasabi may connection si Rodito Albano at si Martin Romualdez? Hindi lang dahil kapatid niya, si Tony Pet Albano, si Rodito Albano ang asawa ni Congressman Mylene Garcia ng 2nd District ng Davao City. Si Rodito Albano ang nagpatakbo kay Javi Campos. Sinabihan niya si Vincent Garcia na si Javi ang tatakbo sa 2nd District dahil gusto ni Martin Romualdez magkaroon ng distrito sa loob ng Davao City. Kaya doon kami sa partido namin lumaban. Kasi ang sinasabi namin, wala namang problema kung tayo lang dito sa Davao City. Pero bakit nakikialam si Rodito Albano at si Martin Romualdez sa Davao City? Bakit kailangan nila magkaroon ng distrito dito sa loob? Yan ang connection nilang lahat. Si Congressman D ay nasa ilalim ni Rodito Albano, ni Martin Romualdez. Gusto ni Ayun mga kababayan, ang isang matinding pasabog ni Vice President Inday Sara Duterte patungkol nga po dito sa kay Congressman D na which is speaker na nga po ngayon. Tao-tauhan lang din po pala ito at nasa ilalim lang po ito ni Martin Romualdez mga kababayan. So maliwanag na po ito ang bagong pasabog ni Vice President Inday Sara Duterte. Gusto po nila mag-infiltrate, pumasok po dyan mismo sa Davao City para nang sa ganon mahawakan po nila at pag nagkaroon po ng bulyaso ay isisi po sa Davao. Grabe mga kababayan, ganito pala karuming maglaro talaga itong Martin Romualdez. Nako, mukhang dahil dyan, hindi na po mapipigilan ng taong bayan, lulusubin na po ang kanya mismong balwarte, ang kanya mismong kaharian, mansyon na po mismo ni Martin Romualdez, ang hindi po mapipigilan na lulusubin po ng taong bayan, mga kababayan. Mamaya-maya lamang po yan, inyo po yan matutunghayan mga kababayan. At titingnan po natin kung ano po ang mangyayari dito kay Martin Tambaloslos Romualdez mga kababayan. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon at mayroon na naman pong bagong lumitaw, At ito po, makikita nyo po rito, sabit na sabit po si BBM at talaga naman, mayroon po ritong pagkakataon kung bakit si BBM, hindi po talaga niya mapauwi-uwi itong si Saldico. Ang people power nasa pintuan na po ng Malacanang, mismo sa pintuan na po ng bahay ni Martin Romualdez. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Ngunit ngayon pa lang nakabisita sa ating channel, nakikisuyo po ako, paki-subscribe, paki-like, paki-share ang videong ito kung inyong mamarapatin. Malaking tulong na po yan sa amin ng mga content creator. Puntahan na po natin mga kababayan, mayroon po ngayon sinasabi na itong si Atty. Harry Roque, na mayroon pong magaganap na people power nga po dito ngayon sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Susugurin po ng taong bayan. May panawagan na naman ng people power at ako po ay sinususugan ko itong panawagan nito. Maawa naman po tayo sa ating mga sarili. Trilyones po sa korupsyon. Dati-dati bilyones lang, ngayon trilyones na. At kung hindi pa po tayo magsasalita at sasantihin itong mga taong nasa kapangyarihan, wala na pong kinabukasan ng ating mga kabataan. Maawa naman po tayo sa ating mga kabataan. Well, bukas po, merong nanawagan na ang people power sa EDSA pa rin. Pero hindi po sa EDSA Shrine, hindi sa Aguinaldo, Camp Aguinaldo, kung hindi doon sa labas ng gate ng Forbes Park sa Buendia. Sinususugan ko rin po yung ganyang panawagan at ito po ay galing kay Congressman Miao Miao. Bakit po sa Forbes Park? Well, alam naman po natin ang Forbes Park at tirahan ng pinakamayayaman na mga pamilya sa ating bayan. Kasama na po dyan si Tambaloslos na for some reason ang dami-daming bahay dyan sa Forbes Park. Hindi po bababa sa 6 ang bahay niya dyan at ang isang bahay ngayon sa Forbes Park hindi po bababa sa 2 bilyon ang presyo. Diyan din po nakatira ang Marcos Jr. na alam natin ay kabahagi ng pamilya na nasa listahan ng Guinness Book of World Records sa pinakakorap sa buong daigdig. May bahay din po dyan si Zaldico at napakadami po mga congressman at senatong na may bahay din dyan sa Forbes Park.
Ang nakapagtataka po, kung ikaw ay taong gobyerno, hindi mo talaga ma-justify kung paano ka makakabili ng bilyon-bilyong halagang na bahay dyan sa Forbes Park. Talaga pong pag ikaw ay taong gobyerno, ang presumption po talaga, ikaw ay nagnakaw. Kaya ikaw ay nakakuha ng bahay dyan sa Forbes Park. Kaya naman po tama na ang panawagan, ang people power ngayon sa EDSA pa rin, pero imbis na doon sa lugar na pinangganapan ng EDSA 1 and EDSA 2, doon sa malapit sa EDSA Shrine at sa Corner Ortigas, dito naman tayo sa Buendia. Ito po ay symbolic dahil ito po ay pagprotesta sa pagnanakaw galing sa kaba ng taong bayan, dahilan kung bakit napakadaming residente ng Forbes Park ay nakatira ngayon dyan. Tama naman po na kung tayo nagagalit sa korupsyon, ipakita natin ang galit natin sa korupsyon, dalhin natin mismo doon sa tahanan ng mga korap, lalong-lalo na si Romualdez, si Zaldico, at iba pang mga kasamahan ng mga senatong at congressman. Yan mga kababayan, ito po yung post na yan ni Congressman Kiko Barsaga. Panawagan po niya dito nga po mismo sa harap ng bahay ni Martin Romualdez, ng bahay ni Martin Tambalos Romualdez, mga kababayan. At ayan nga po, nagbilin po siya na magdala po tayo ng face mask para po sa protection ng pagkalat po ng mga virus, dahil marami pong viruses dyan. Marami pong mga viruses dyan, nandyan po mismo sa loob ng bahay nila, no? Mayroon pa nga isang senador, virus din virus ang pangalan. Hindi ko naman sinasabing buo, virus lang. Pangalan lang, virus. Marami naman din mga virus na mga senatong, mga congressman, di ba? Ayan mga kababayan, people power, magdala po kayo ng face mask at lahat po ng inyong mga pangdepensa para hindi po kayo mga kababayan. Binanggit naman po ni Congressman Kiko Barsaga, ang problema kasi nga English, no? Pero mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang, maganda po itong English, no? Ako po talaga, kung kakayanin ko pa sana mag-edit, maglalagay po tayo ng subtitle na English, no? Para ma-pick up po ng international, mga kababayan. Sapagkat napakaganda po pag napipick up ng international, at least nakikita nyo naman, di ba? May mga news na po ngayon, no? Kaya kayo po, mga kababayan, marami po nakikita natin. Alam ko po, mayroon pong kumukuha ng clips, no? Maliliit na clips sa ating mga video at sa iba pang mga vloggers at iba pang mga influencer. Lahat-lahat po, no? Pag mayroon po kayong makita na mga clips, lagyan nyo po, o kung gusto nyo pong kumuha ng clips sa mga video. Ako naman dito, open naman ako kahit kunin ninyo, chap-chapin ninyo, wala ang problema dyan, no? Talagang ganun kasi naka-private naman, naka-public naman ito, so open to all to na ating video, mga kababayan. Ngayon, lagyan nyo sana ng subtitle English para mabasa ng international, maintindihan nila kung ano ang ating pinagsasabi rito. Kasi kung ako, gagamitan ko pa ng ChatGPT, matatagalan pa tayo mag-edit So ngayon mga kababayan, mayroon po tayong nakita dito. Ito po kasi, napakaganda. Tingnan nyo po itong English na balita. Tingnan nyo po itong English na balita, mga kababayan. So ayan po yung people power, at talagang alam nyo, maalala nyo si Tatay Digong sa ganitong mga kababayan, no? Sa ganitong post na ito, no? Papel, karton lang pong pinagsulatan. Talaga naman mararamdaman mo talaga yung sincerity nitong pagsusulat nito ng people power na yan, mga kababayan. Tingnan niyo po itong English, English na reporter or report. Napunta na po sa ibang bansa ito pong report, at talaga naman sikat na po itong mga Romualdez. At mamaya, mga kababayan, mayroon pong nadiskubre nang talagang ito, masasabi po natin talagang sapul na sapul po si BBM, si Martin Romualdez, at saka itong si Zaldico dito. A lavish lifestyle by Philippine House Speaker Martin Romualdez have surfaced, according to Billionario News Channel. Reports say Romualdez purchased 2 private jets, a Gulfstream G150 priced at around $8 million, or about 500 million pesos, and a Gulfstream G550 worth up to $35 million, roughly 2.6 billion pesos. Both jets were reportedly bought from business tycoon Lucio Tan and are said to still be kept inside Tan's private hangar. Reports also claim he owns 2 helicopters, a Bell 429 Global Ranger valued at around $7 million, and a Eurocopter EC-145 worth about $5 million, roughly 290 million pesos. And his car collection is just as elite. Rolls-Royce Phantom, $450,000. Mercedes-Maybach S-Class, $200,000. Range Rover S Autobiography, $220,000.
These vehicles, along with the jets and chopper, have fueled ongoing speculation about the speaker's luxurious lifestyle. A lavish lifestyle by Philippine House Speaker Martin Romualdez have surfaced, according to Billionario News Channel. Reports say Romualdez purchased 2 private jets, a Gulfstream G150 priced at around $8 million. Grabe mga kababayan ha. Saan siya kukuha ng perang ganyang kalaki, no? $8 million po yan. Ang pinabili niya po ng private jet na yan. At napakararangya. Mayroon po tayong ganitong ito na nga po ang lulusubin mamaya mga kababayan. Mamaya lang po. Sasama ba kayo? Pupunta ba kayo dyan mga kababayan? Dyan po ito sa Forbes, no? Sa bahay po mismo ni Martin Romualdez at ayon nga sa panawagan ni Congressman Miao Kiko Barsaga. Yan po, no? Napakaganda po sana mga kababayan pag mayroon po kayong makuhang clips, no? Lagyan nyo sa subtitle na English. Ako gagawin ko na siguro yung paminsan magpo-post tayo sa Facebook o kaya sa TikTok o kaya sa Twitter. Kailangan mga kababayan para magkaroon po tayo ng international captured kasi si Tatay Digong nasa international ngayon eh. So kailangan maano yung international. Dahil hindi kilala ng international si Tatay Digong eh. Hindi kilala ng ibang bansa na si Tatay Digong ay marami po ang iniligtas na mga inosenteng binibiktima po nitong mga adik, drogista, sindikato, pati na po ang sindikato sa droga, sindikato po sa mga kumpanya, sindikato po ng mga oligarko, sindikato ng mga politiko, at sindikato po ng mga taga-gobyerno. Biktima po ang mga Pilipino. Nagkaroon lang po ng katiwasayan, nagkaturoon lang po ng katahimikan at nawalan po ng pangamba. Hindi po nangangamba mga nanay, mga magulang pag ang kanilang mga anak ay papasok po bilang call center sa gabi kung anong panahon ni Tatay Digong, dahil wala na pong mga adik na basta na lang pong mangre-rape, pati matatanda nire-rape, pati bata nire-rape, pati anak, pati nanay, pati tatay nire-rape, di ba? Ganito po ang nangyayari na ngayon mga kababayan. So, nung panahon ni Tatay Digong, wala po yan. Nagkatakot po sila lahat at tumino po, marami po ang mga nagbago. Yun po ay hindi alam nitong international palibasa, hindi po sila nakakaintindi ng Tagalog. Kaya mga kababayan, sana nakikiusap din po ako sa inyo. Katulad po nitong news na ito, na-pick up po nila galing sa Billionario. Sabi nga dito, according to Billionario News Channel, So, kasi may mga English din sila. Tsaka tayo naman hindi tayo makapag construct ng fluent English, di ba? So, tulong-tulong tayo mga kababayan kasi alam nyo sa totoo lang, makikita nyo po talaga yung pagiging organic nitong ating pag-support dito kay Tatay Digong. Makikita nyo naman yan mga kababayan, karton. Yan po ay nagsisimbolo po yan ng isang Duterte brand of government. Ibig sabihin, kayang-kaya pong mamuno, kayang-kaya po natin maitawid, kayang-kaya po natin maging maayos, maging disiplinado, maging mabuting bansa at mabuting mga tao kahit wala po tayong malaking pinansyal. Yan po yung sinesend ng mensahe nito. Basta mayroon po tayong tunay na pagmamahal, hindi po kaplastikan, at mayroon po tayong tunay na disiplina at hindi po pangungonsinti kung ano ang ginagawang masama ng iyong mga kapamilya. Yan po ang brand of government na ipinadama sa atin ni Tatay Digong, which is ito ngayon government natin ay hindi po natin nararamdaman, kundi konsentidor po sa mga nangyayari ngayon. Kita nyo naman mga kababayan, sa bagay mismo siyang presidente wala pong alam kundi parte-parte, di ba? Madalas parte-parte yun ang kinagagastusan, pero pagdating po nitong may mga sakuna, nasaan siya mga kababayan? O din, andon siguro parte-parte, hindi nakikita, di ba? Hindi ka mukha sa ating Vice President na talaga naman lagi pong nakatutok mga kababayan. So tingnan nyo po ito po yung address, no? Ayan po, Buendia Gate, Forbes Park will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. Ayan, dito po mismo mga kababayan, sa sa kanto po ito ng EDSA at saka itong Forbes, Buendia Street. Yan pala ang ni Romualdez, kaya pala laging yan, sarado yan, elastic na yan. Grabe mga kababayan, Oo, matindi pala yan mga kababayan, yung lugar na yan. Tingnan niyo po ito mga kababayan. Ayaw niyang i-cancel ang passport ni Mr. Ko. Ayaw niya na may warning siya sa diplomatic offices natin na wag daw hanapin o ilabas ang impormasyon kung nasan si Mr. Ko. Yung ba ang anti-corruption advocate? Ayaw niyang i-cancel ang passport. Yan ba? Tama nga naman si Miss Malutikia mga kababayan. Bakit ayaw niyang i-cancel ang passport ni Saldico?
Di ba dati, ang bilis nilang ginawa ito kay Congressman Teves? Naalala niyo yun, si Congressman Teves, mga kababayan? Mabilis niya po itong kinansil, di ba? So ngayon, anong nangyari? Na-issuean kaagad ng warrant of arrest at itong si Teves ay pansamantalang nagtago, naghanap po ng ibang mga mapapagtaguan. At eventually, bandang huli, nahuli rin po at ngayon nga, nadala nga pabalik dito sa Pilipinas. Yun po, mga kababayan, ganun po sila katindi ang administrasyon na ito kung kalaban po nila. Si Tatay Digong, kahit walang warrant, kahit hindi po tayo member ng ICC, ay pinadala po nila, pinakidnap po nila. At ngayon po, mukhang sila pa rin ngayon yung nagsasabwatan dyan sa ICC at itong government, kasama yan sila Trillanes, no? Para idiin at hindi po pagbigyan ang isang humanitarian reason na interim release ng isang matanda na may sakit na at pinapabayaan na lang po nila dyan. Maniwala po kayo sa hindi, ito pong pangyayari kay Tatay Digong, mas lalo nyo lang pong ginagawa ang paraan para lalo lang pong magalit ang taong bayan sa inyo. Maniwala po kayo, yung mga bumuto kay Tatay Digong, kay Vice President Inday Sara Duterte, pag once po si Tatay Digong malagutan or dyan na po pumanaw, matapos ang buhay niya dyan sa ICC, maniwala po kayo, mas lalo po kayong mapapasama at hindi na kayo ibuboto ng taong bayan. At pagka nakabalik na ang Duterte, wala nang isa sa inyo mga Dilawan, mga Pulahan, Marcos, Romualdez at mga Aquino, sino pa itong mga pinklawan na mga pakunyari, wala na sa inyo makakabalik. Maniwala kayo, makabalik lang ang isang Duterteng pamumuno. Makabalik lang isang Duterteng pamumuno. Natikman na ng taong bayan at ako, naniniwala ako, makakabalik at makakabalik ito. Sapagkat kung Marcos Sr. nga, di ba, na taing-tain na, sinuka na ninyo na ngayon, nilalamon ninyo inyong suka, nilalamon ninyo ang tain ninyo. Biro mo, kadiri kayo talaga ang isa sa sign, kayo talaga ang isa sa sample ng kadiri ng mga Pilipino. Yung prinsipyo ninyo, nilamon na ninyo, sinuka na ninyo, itinain na ninyo, dinampot ninyo uli ngayon, nilamon din nyo uli ngayon sa ngalan lang ng inyong mga kapretsyo, sa ngalan lang ng inyong gusto lang ninyong manatili kayo sa inyong kapangyarihan. Wala kayong pakialam sa taong bayan. Kaya mag-antay-antay kayo ng ilang panahon pa. Magaganap at magaganap din ang hinihiling ninyo, ang kagustuhan ninyo. Na ano yon? Balang araw, wala na talaga sa inyo makakabalik kahit isa sa inyo. Mga impeing terorista na nagpapakunyari andyan sa Kongreso, sumasahod pa kayo ng pera, mga kidnapper, mayroon pa nga, di ba? Yung congresswoman na convicted criminal, yung pang nagpapakulong ng hindi kriminal, di ba? Sa kapal na lang ng mga muka, dinadaan nitong mga ito, mga kababayan. Kaya ngayon, anong nangyayari? Kaso nga lang, mayroon tayong presidente, di ba? Na walang pakialam, tinan nyo. Itong isa, si Saldico, siya na ang tinuturo ng siya na ang tinuturo ng lahat, di ba? Lahat na, tinuturo na siyang lahat. At hindi lang po itong bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, hindi lang po milyon-milyon. Di ba? Pero wala po. Ayaw nilang aksyonan, hindi nila kinakancel ang passport. Bakit? Bakit hindi nyo kinakancel? Takot ba kayo? Na pag na-cancel ng passport nito ay wala na kayong gagawin kundi dapat isyuhan nyo na ito ng warrant of arrest, aarestuhin nyo na o ipapadeport nyo na pabalik dito sa Pilipinas. Ayaw nyo ba siyang magsalita dito? Bakit? Anong tinatago ba? Ano ba ang kinatatakutan ninyo na marinig pag ito po ay nagbulgar na si Saldico, mga kababayan? Ayaw niyang i-cancel ang passport ni Mr. Ko. Ayaw niya na may warning siya sa diplomatic offices natin na wag daw hanapin o ilabas ang impormasyon kung nasan si Mr. Ko. Yung ba ang anti-corruption advocate? Ayaw niyang i-cancel ang passport ni Mr. Ko. Ayaw niya na may warning siya sa diplomatic offices natin na wag daw hanapin o ilabas ang impormasyon kung nasan si Mr. Ko. Yung ba ang anti-corruption advocate? Ayaw niyang i-cancel ang passport ni Mr. Ko. Ayaw niya na may warning siya sa diplomatic offices natin.
Yan mga kababayan, bakit mo warningan? Ha? Bakit ayaw mo na ayaw mo itong ipahuli si Saldico, ayaw mong pauwiin dito sa Saldico? Oh, kayo na mga kababayan ang humusga kung ano ang kanyang dahilan. Oh, tingnan niyo mga kababayan, ito. Mukhang booking siguro ito mga kababayan. Ito isang maliwanag talaga kung bakit ang mga lahat ng mga ito ayaw po nilang gawin, kasi nga po tingnan niyo ang investigasyon diyan sa Senado, di ba? Naalala nyo, unang-unang sinalang dyan dati yung Kirante, yung QM Builders, di ba? Yung Bisaya na nangatog nga noon, di ba? Mga kababayan, tingnan nyo po, may natuklasan po tayo rito sa Cebu. At yung Kirante na yun mga kababayan, ayon po sa mga natanggap po nating mga report, mga balibalita, isa rin po pala ito sa mga nag-donors, no, nag-donate ng campaign fund dito kay BBM noong 2022 presidential election. Tapos mga kababayan, itong Comelec na isa pa itong Comelec na dapat i-impeach din to. Pagdating ng araw mga kababayan, i-impeach ito kaya lang masyadong mainip. Malapit na. Napagtiisan na natin ang kalahating term ni BBM eh. Kalahati na lang. Kulang-kulang kalahati na lang yan mga kababayan. Kaya na natin yan. Tiisin na lang muna natin ito. Tingnan nyo ha mga kababayan. Di ba si Chess Escudero tinanggal at kinakasuhan nila ngayon dahil dyan sa di umano tumanggap daw si Escudero ng campaign fund nung nakarang eleksyon. O ito, tingnan mo ito si BBM. Ito yung kanyang nagbigay din sa kanya. O, panoorin nyo mga kababayan ang natuklasan ng ating mga netizen, mga kababayan. Ito yung kakaiba. Yan o, tingnan mo yan, bundok. Yan, puro bundok. Damuhan. Yan, mga kasagbot-sagbot. Pero pag tingin mo dyan sa inahan, wala, puro hagunoy. Pero yung dumaan dyan, yun. Kalahin mo yun. Mayroon pang tarpaulin ng DPWH. Yan yung sinasabing ghost project. Ibang klase, no? Dyan pagit sa Cebu. QM Builders pa yung kontraktor. Ayan mga kababayan, no? May 13, 2024, December 7, 2024 ang purpose na matatapos nito. Ayan no, QM Builders mga kababayan, di ba ito? Ayan no, Talisay City Cebu. Grabe oh. Ano dito yung pinapagawa? Wala bundok ito. Hayop na yan talaga oo. So magkano ang pera dito? May 13, 2024. Tapos matatapos ang December 7, 2024. Second District Cebu. Grabe yung project. Nasa bundok, walang kalsada. Pansinin nyo mga kababayan, no? Pansinin nyo po ito, 49,480,000. Alam nyo ba yung isa sa naging ano nito? Kamukha nito? Yung naalala nyo yung doon sa Bulacan na ghost project? So, pag mga ghost project mga kababayan, wala kang makikitang project pero mayroong tapos na nakalagay, okay na sa kanila, pero yung mga nakasulat wala pang 50 million. Bakit wala pang 50 million? Kasi mga kababayan, yung 50 million pasok na po yun sa plunder. So malamang ito mga kababayan, mahigit din dito 50 million, kaso nga lang kinat ito nila para maging 49 million lang para hindi ito pasok sa plunder case. Katulad dun sa Bulacan, naalala nyo mga kababayan na almost 55 or 57 million yun, di ba? Pero nang nagkabayaran na, tapos na daw ang project, yung ghost na yon ay 49 na lang, wala na siyang 50 million. Para din iwasan yung plunder case. Magkamukha mga kababayan, di ba? Yun yung significant nito. Ha? Tapos ngayon, ano yun? Ghost, yung nasa Bulacan, ghost din yun yung 49. Ito rin dito sa Cebu, 49 din, ghost din. Kayang-kaya nilang i-ghost mga kababayan, kayang-kaya nilang gawan ng paraan na mayroong papel, mayroong proyekto sa papel, pero wala yung aktual na proyekto. Bakit? Kasi kung pupuntahan mo, kung hindi ilog sa Bulacan, dito naman bundok dito sa Cebu. Wala kang makikitang kalsada, wala kang makikitang ginawa nilang mga bakal, wala. Ang makikita mo lang, ito lang na kanilang signage nitong DPWH. Hay nako.
Tapos matatapos ang December 7, 2024. Second District Cebu. Grabe yung project. Nasa bundok, walang kalsada. Ang lupit talaga yung contractor niyan. Grabe, sayang yung mga tax natin. Punta na sa wala. Naamnis tugas-tugas bukit. Iwag idan dito ya. Grabe. Walang daan. Nasa gitna ng bundok ang mga kababayan. Lari. Ito yung kakaiba. Yan o. Tingnan mo yan, bundok. Yan, puro bundok. Damuhan. Yan ang mga problema dito sagbot. sa administrasyon ni Pero Bangat, pag mga tingin mo dyan sa kababayan. unahan, Ha? wala. Kung puro walang bunog. flood Pero control yung project sa dumaan dyan, gilid ng tulay or yung- ilog, ha? Kalahin mo yun. Sa Mayroon bundok pang naman, walang tarpaulin ng kalsada. DPWH. Pero mayroon silang Yun yung completed sinasabing na ghost 49 million project. na nabayaran na ng gobyerno. Di ba ito isang maliwanag na ito, mga kababayan, na ebidensya? Hindi nila ito mapaliwanag. Diyan Dapat pa isa pa rin ito, Cebu. no? QA QA Builders, Builders ako dapat pa yung pabalikin ito. contractor. Kaya yung Blue Ribbon, mga kababayan, pag hindi ito talaga ituloy nila, wala na ito, tapos sasabihin nila, Tapos dito na lang sa matatapos ICI, ang maniwala na lang December tayo dito sa 7, ICI, sasabihin ni Auntie Claire, Second tapos District na, Cebu. may sinampahan na kami ng Grabe yung kaso. project. Sino? Yung mga bulinaw, yung mga mga sapsap, yun. Nasampahan na namin ng Ang mga lupit bulinaw talaga tsaka yung mga sapsap. contractor niyan. Sabi ni Auntie Claire ninyo, mga kababayan, walastik Grabe, talaga. sayang yung Oh. mga tax natin. Hoy, mga bulinaw, mga sapsap! Tabi-tabi kayo dyan. Kailangan namin yung mga pating, mga dambuhalang buhaya. Yan ang kailangan namin, kasuhan. Di ba? Anak ng pating talaga, oh. Pating na naman talaga kayo. Wag, tabi-tabi kayo dyan, mga sisiw, mga inakay, ano naman tawag, mga kuting. Ito yung Tabi-tabi kayo dyan. kakaiba. Yan. Tingnan mo yan, bundok. Yan, Diba? puro bundok. Damuhan. Grabe mga naman talaga ito. sagbot-sagbot. Oh. Ano paliwanag dito ni Auntie Claire? Mga kababayan, may paliwanag nasa na ba yun? Alam ko may paliwanag dito si Auntie Claire, mga kababayan. Nasa na ba yung paliwanag ni Auntie Claire dito, ha? Mayroon pa dito si Auntie Claire na sinasabi, Nasaan ba yan? Nasa kabila yata yun, mga kababayan, ha? Pero tingnan muna natin kay BP Inday Sara, laging handa tungkol sa Ma'am, ano yung panawagan natin sa publiko, ma'am, na laging maging handa sa lindol at anumang sakuna? Oh yes, oo. Napakahalaga. Na-experience ko no yung aftershocks doon sa Cebu, sa Bogo, sa Medellin, at na-experience ko din yung lindol kahapon sa Davao City. Napakahalaga talaga ng presence of mind na huwag kang mataranta. Mahalaga na maalala mo yung duck, cover and hold, at kung pwede nang tumayo para lumabas, kung safe na tumayo, lumabas ay area, open space. So mahalaga talaga yon na hindi mo makalimutan kung ano yung mga dapat mong gawin pag nandyan na yung lindol. Mahalaga din yung go bag na sa experience ko kahapon ay dapat meron. Yan, mga kababayan. So, yan pong ating Vice President Inday Sara Duterte na napakasipag, ano? Talagang tumutugon, pumupunta kaagad siya, bilis kilos, at tinutulungan kaagad ang ating mga kababayan. Si BBM kaya, where na yo, BBM? Ha? Where na yo? Hindi ko pa ba tapos magbilang ng perang mga itatago na ninyo? O, bilis-bilisan ninyo kasi mga taong bayan papunta na dyan sa bahay ninyo. O, tingnan nyo mga kababayan, mayroon, hindi, ewan ko kung ako'y kung maniniwala kayo kung ano man, pero mayroong isang foreigner kasi, hindi ko rin alam kung ito nga ba ay totoo o AI man, pero may sinasabi siya, mga kababayan. Panoorin lang natin, ha. Ay hula daw ba't kayo BP Inday I am seeing God bringing that woman, increasing that woman in leadership in the Philippines. Kaya lang mayroong music baka maka-copyright na naman tayo nito, o mga kababayan. Mayroon isang nanguhula na nagulat siya, no. Ito daw si
mayroon na babae, no? Prophecy predicted one lady bringing by great leadership, no? So, hinuhulaan niya itong si VP Inday Sara, mga kababayan. Hindi niya alam na si VP Inday Sara ang Vice President sa ating bansa ngayon, ano ho? So, yan mga kababayan, ha? Mayroong ganitong hula patungkol kay VP Inday Sara, itong negro, no? Itong Afrikano siguro siya. May music kasi kaya ayaw ko munang patuloy-tuloy pagpa-play kasi alam nyo naman pagka may music, copyright, wala na tayong kikitain eh. Hindi naman po tayo sumasahod kung kani-kanino mga politiko, wala naman po tayong amo na politiko, mga kababayan, no? Kayo lang po, kayong mga viewers, kayo po yung pinaka-amo natin dito, kaya dito lang din po tayo kumikita. Sa pamamagitan po ng panunood ninyo, nagkakagain po tayo ng views, no? Dahil diyan, marangal po kaming kumikita, marangal po kaming naghahanap buhay. Dahil po yan sa inyong pagsuporta, kaya kami po ay nagtutuloy-tuloy at nagkakaroon po kami ng sahod dito sa YouTube. Yun po yun, mga kababayan. Kaya swerte ako sa inyo, swerte rin kayo sa amin na mga vloggers na organic ang pagsuporta. Pero parehas po tayo organic, walang binabayaran, walang nagbabayad, hindi tayo tumatanggap, wala rin po tayong tinatanggapan. Maliwanag na tayo po ay nandito dahil sa prinsipyo po natin, dahil tayo-tayo na lang po ang dapat magkaisa, dahil nagkakaisa po ang mga oligark, yung mga politiko, nagbabayad, mga mainstream media, mga bayaran, yung mga vloggers na mga bayaran, nagsasama-sama po sila, mga kababayan. Ang prinsipyo po nila, mabuhay po sila kahit saan pong galing ang pera, sa anumang paraan. Kay galing man ito sa flood control, kay galing man ito sa pagnanakaw, sa pagsusugal, o kung anumang klaseng illegal, mga kababayan, sindikato ng droga, sindikato ng kung ano nung pagnanakaw sa gobyerno, wala silang pakialam dyan. Pero tayo po dito, mamatay po tayo sa gutom. Basta ang prinsipyo po natin, ipaglalaban po natin. Hindi po tayo kailanman makikitulad sa kanila na lalamon po ng pera na hindi po natin pinaghirapan. Di ba, mga kababayan? So, yan po yung isa sa mga maganda po dito sa ating sinusuportahan, mga kababayan. Tingnan nyo ha, ito may balita. Si Mayor Magalong mukhang ipapatawag din yata itong si, gusto rin yata itong itong si when the 2020 itong si Kimbo. Naalala niyo to si Kimbo, mga kababayan, di ba? Oh, naalala niyo ito? Nako, ay maraki-raki din ang dapat ito ipaliwanag sa taong bayan, mga kababayan. Panoorin natin tong video na ito. was mangled, and as they said, walang sound. Abuse. Who do you believe should they call? Well, ako siguro kailangan isa sa mga imbitahan nila dyan si Congressman Stel. Nawawala-wala, mga kababayan. So, pag wala pa daw si Saldico, oo nga, no? Pwede ito si Estela Kimbo, mga kababayan, dahil ito yung pumalit kay Saldico eh. So, perhaps, di ba, sumasagot ito noon, kaso nga lang, tumakbo eh. Tumakbo ito, mga kababayan, di ba? Oh, tingnan nyo naman, yung paa. Oh, naka-tricycle lang noon, pero ngayon, ano na ang sasakyan, artista banda, di ba? Congresswoman, no, isa yan. Alam mo nga, nagulat nga ako na I saw a document na sa DOH, yung MAIP funds, yung medical assistance to indigenous patient. Di ba dapat lagi yung equitable distribution, But surprisingly, meron siyang 300 million na nakuha, na-allocate sa kanya. Ganun sila ka-powerful. Another is, nakikita ko is that accurate? Mayor, the document that you have, is that accurate? You're saying that former Representative Kimbo got 300 million for ayuda? Yes, MAIP funds. Oh. Okay. Nakita ko yun. Siguro subject to validation, pero nakita ko yun eh. Nagulat ako kasi hindi mo pinag-usapan natin dito, dapat equitable eh. Pero hindi equitable yun eh. Grabe, mga kababayan, 300 million pa lang nadali nitong itong si the 2025 budget was itong 2025 300 million from MAIF. Ito tungkol naman sa mga medical assistance. Naku, grabe, kaya naman pala, mga kababayan, pati yung PhilHealth, kinabkab din nila yung 89 billion. Ang lupit, mga kababayan. Nagsauli, kulang. Sinauli ko pero kulang naman, di ba? Yan po, ganyan po katalamak itong mga nasa gobyerno ngayon, mga kababayan, ha? Ang lupit po nila.
Grabe na to. Ha? Mga kababayan, ang tindi, di ba? Pakinggan natin to sinasabi ni Auntie Claire tungkol dito kay Magalong. Anong sinasabi niya? Huwag po niyang bigyan ng intriga na mayroong nag-utos sa akin na ibang tao. Kaya sabi nga natin, iwasan natin ang kwentong walang ebidensya. Kung sino man yung sinasabi niyang yon, kung may alam siya kung sino nag-utos sa akin at hindi ang Pangulo, sa mga sinabi ko noong September 26, ipalitaw niya po. Dahil alam kong wala siyang mapapalitaw. Good afternoon, ma'am. Ma'am, earlier this week, Baguio City Mayor Benjamin Magalong pointed to you as the trigger for his resignation as Special Advisor to the ICI. In an interview, sabi niya, and I quote, "Yan ako na wala kang karapatang mag-imbestiga kasi special advisor ka. Tapos kung ano-ano pa ang sinabi sa akin." Your thoughts on this po? Sana po napanood niyang buo yung ating press briefing. Pero ito pong issue na to ay paulit-ulit na at nasagot ko na po, pero hindi ko alam bakit paulit-ulit pa rin at parang hindi po nagkakaroon ng katapusan ang issue na ito. But anyway, this will be my last time to answer these issues. Unang-una po, hindi ko po saklaw ang kanyang damdamin. Siya po ang voluntaryong nag-resign, hindi naman po siya pinagre-resign. Ayan mga kababayan, na-high blood lang ako pagka pinapanood natin to si Auntie Ninyo Claire, no? Naku mga kababayan, huwag na natin panoorin yan. At natatandaan nyo mga kababayan, di ba, kay Tatay Digong yung kanyang interim release, hindi po napayagan, no? Ay wala na po tayong magagawa dito mga kababayan kasi di umano yung kanyang interim release ay nagkaroon daw po ng hindi daw yata na comply kung ano man, pero sa totoo lang mga kababayan, isa lang yung ano nito panoorin natin itong kay attorney Sara, kaya natakot yung yung mga sinasabing dahilan dito mga kababayan. Hindi ako believe no dito sa mga sinasabing dahilan kung bakit itong si PRRD hindi nabigyan ng interim release po, which is the law po that governs mga kaso sa ICC. Okay? So before we start po, just a quick reminder lang po sa inyong lahat, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko, i-like mismo po yung video kung magustuhan po nyo yung content ko, and if you want to support me, you may do so po by joining the membership which I call the Associates for Truth. Nasa YouTube ko po yung membership na yan. Okay? Anyway po, start tayo sa discussion natin. So before ko po i-discuss sa inyo yung actual decision, magko-konting lesson po muna tayo tungkol sa interim release request para mas maintindihan nyo talaga. Okay, so for that po, we will have to go to the Rome Statute of the International Criminal Court, and to be specific po, Article 60 yung una nating titingnan. Okay, so kung makita po nyo yung Article 60, yung pinaka-title po niyan is the Initial Proceedings Before the Court, and then yung important po dito is yung number 2. So kung makita po ninyo, nakalagay dyan, a person subject to a warrant of arrest may apply for interim release pending trial if the pretrial chamber is satisfied that the conditions set forth in Article 58, Paragraph 1 are met, the person shall be continued to be detained. Okay? If not so satisfied, the pretrial chamber shall release the person with or without conditions. Okay? So in Tagalog po, ang isang akusado sa ICC, once na-aresto po siya, pwede po siya mag-apply ng interim release pending trial. So yan po yung ginawa ni FPRRD ngayon. Okay? So yung important pong iti-take note natin dito, itong Article 58, Paragraph 1, pag ito pong mga bagay-bagay na to, itong letter A, B, 1, 2, 3, pag hindi na to present sa situation ng isang inaresto sa ICC katulad po ni FPRRD, ang mangyayari po dyan ngayon ay dapat mag-grant or i-release po, i-interim release ang isang akusado. So kung makikita po natin, medyo mahirap po talaga magpag-grant ng interim release. Okay? So yung point ko lang po talaga dito, yung interim release po kasi hindi siya automatically gina-grant basta mag-request ka, kasi mas priority ng court yung detention, and yung pag-grant ng interim release is only subject po or will only be granted upon the compliance with very strict requirements, which is ito nga yung letter A and letter B, 1, 2, 3. So hopefully naintindihan nyo po yan. Ngayon papakita ko sa inyo yung decision ng court kung bakit hindi daw
pumasa si FPRRD dito sa paragraph 1A and paragraph 1B, 1, 2, 3. Okay? So this decision po, in my humble and very respectful opinion, ay inaabangan talaga ng lahat. May you be pro or anti-FPRRD. Kasi of course, pag ikaw ay pro-FPRRD, gusto mo mag-grant yung release niya, yung interim release niya. And of course, if you're anti-FPRRD, edi you're also waiting kasi ayaw mo ma-release, diba, si FPRRD. But anyway po, going back, yung decision po na to is from the Pretrial Chamber 1. It is dated October 10, 2025 by the same 3 judges po. And then yung decision po na to, public redacted version of decision on the defense's urgent request for interim release and renewed request for interim release. Okay? And then, of course, as usual, like what we have already discussed multiple times, meron yan laging procedural history dito. Kung ano na yung, basically, ito po yung summary kung ano na yung mga nangyari sa kaso so far. So hindi ko na to iisa-isahin kasi hahaba po tayo masyado. Kasi this decision po has 23 pages. So madami-dami pa po tayong papag-usapan. So yung procedural history I will be skipping. Pero yung important lang naman i-note dito, 12 March 2025 was the date na si FPRRD was surrendered to the court. Okay, so 12 March 2025 nag-start, and then of course the parties filed their respective pleadings, yung request for interim release, so on and so forth, until umabot na po sa decision na to, yung October 10 decision denying the request for interim release. So if you want to read this po, itong mga ibang bagay, you may do so. Search nyo lang po yung ICC Duterte case update sa Google, and more or less po lalabas agad to siya. Then punta lang po kayo sa court records, and then yung pinaka nasa taas as of the date of this recording, October 11, 2025, may kita nyo po agad to, tong decision na to. Okay, so anyway po, ngayon pupunta na tayo sa actual decision. So diba, like what I explained kanina, pwede po mag-interim release based on Article 60 Paragraph 2 of the Rome Statute. And para po mag-qualify nga dun sa interim release ng Article 60 Paragraph 2, dapat yung Article 58.1 requirements fully ma-comply ng isang accused. Okay? So ngayon, ang una po nating i-discuss muna is yung requirement under Article 58 Paragraph 1 letter A of the statute. Okay? So papakita ko muna ulit sa inyo. So yung 58.1A, ito po yung there are reasonable grounds to believe that the person has committed a crime within the jurisdiction of the court. So yung issue lang po dito sa 58.1A, whether or not si FPRRD ba he committed a crime within the jurisdiction of the court. So ang sagot po ng ICC dyan, the chamber observes that the defense has not contested this point, and in light of the findings contained in the warrant of arrest, the chamber considers that there continue to be reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for crimes against humanity. Okay, kaya po ako medyo natawa kanina kasi this is a very big error on the part of Attorney Kaufman and kung meron pa bang ibang lawyers si FPRRD. Kasi ang sinabi lang ng ICC dito, the chamber observes, na obserbahan po ng ICC na yung defense hindi naman kinontest yung paragraph, yung Article 58 Paragraph 1 letter A. Diba? So in short, it would now appear na may kinomit talagang crime si FPRRD kasi hindi po yun kinontest ng defense according to the ICC. So kung makita po natin, sa first requirement pa lang po, 58.1A, alanganin na agad si FPRRD kasi hindi po kinontest nung lawyers ni FPRRD yung whether or not may kinumit ba talagang crime si FPRRD. Okay, and the reason why I'm emphasizing this, kasi kung titingnan po ninyo tong 58.1, ang nakalagay kasi dyan, 58.1A and B. So when you say and, dapat to lahat sama-sama pumasa ang isang accused para mag-grant. Diba? Pero dito pa lang sa first requirement pa lang, alanganin na agad kasi hindi po kinontest daw ng defense. So may reasonable ground to believe that Mr. Duterte is responsible for crimes against humanity. So and then klaruhin ko lang din po itong binabanggit ko, this is the decision of the ICC itself based po sa mga observations nila sa mga pleadings filed. So again, ulitin ko dun sa 58.1A, medyo malaking blunder po to on the part of the defense kasi hindi nila kinontest. Okay? So ngayon, punta po tayo sa next naman. Okay mga kababayan, dito muna natin pansamantalang puputulin itong video ni Attorney Niel, no? Kasi dito tayo magre-react patungkol nga dito sa sinasabi na nagkaroon daw po ng parang malaking blunder yung hindi nakita nitong abogado ni PRRD, no? Itong si Attorney Kaufman para questionin, hindi daw po sila nag-question doon. Parang pinagpapalagay na pinabayaan po or hindi po napansin ni Attorney Kaufman na sinasabi dito ng mga ICC na si PRRD daw ay may kasalanan talaga, nag-commit talaga siya nitong mga kasalanan na ito, which is hindi daw ito kinontest, no?
in due respect dito kay Attorney Niel at saka doon kay Attorney Kaufman, ano ho. Ito ay sarili ko lang ding opinion at pananaw patungkol nga po dito sa nangyari kay PRRD. Nasubaybayan po natin lahat ito, mga kababayan, ano ho. Siguro sa lahat ng mga nakakapanood dito sa ating channel, naka-live po tayo noon sa NAIA, no? Alas 9 yata ng umaga, alas 11 ng umaga dumating si PRRD, di ba? Hanggang gabi. Nandun po tayo, nakatutok po tayo kay PRRD hanggang sa mailipad na nga po siya diyan sa Villamor, ano ho. At pagdating po niya sa ICC na mga kababayan, nakatutok pa rin po tayo via doon sa nga ng ICC live, di ba? Tinutukan din natin. Siguro naman nasaksihan din ninyo na yung abogado that time ay itong si Attorney Media Aldia. Naalala nyo mga kababayan, di ba? Ngayon, sa pagkakaalam ko, kinontes, sinabi yan ni Attorney Media Aldia na ang ginawa kay PRRD ay illegal, stating doon sa parabagang sinasabi kasi ng ICC mga kababayan sa Rome Statute nila mismo ay ang isang arestado na individual or tao ay kailangan iharap sa korte kung saan siya taga-roon, local court. At yun yung mga kababayan, isa na po siguro yon sa masasabi natin na pag-contest nila doon sa ginawang proceedings or procedures sa paghuhuli kay PRRD. Tandaan natin mga kababayan ha, yung may sinasabi ang mga abogado na falsus uno, falsus omnibus, di ba? Kung mali sa umpisa, mali rin ang lahat. So this time mga kababayan, dito makikita natin kung papansinin ninyo ito mga kababayan, tignan nyo ha, mayroon pa rin sinasabi ang mga abogado, Duralex, Sidlex, di ba? Mayroon pa silang sinasabi ng ganyan, di ba? So mayroon pa silang sinasabi na ignorance of the law excuses no one. Oh. Di ba? Itong si Bintulpo, itong si Erwin Tulpo, Bindalo. Ano na kasi natin, di ba? Oh, yung pagbibend pa niya ng batas, ng law, ano yan? Kaya ignorantehan ba yan ng batas o hindi? Pakisagot nga ako mga abogado, kung mayroong nakikinig sa akin mga abogado. Yung bang pagbibend niya ng batas, hindi yung ka-ignorantehan? Kasi kahit abogado ka pa, kahit hindi ka abogado, ayon sa batas, ignorance of the law excuses no one. Ang problema, sinang-ayunan ng isa namang tagapagbend din ng batas, itong si Boyeng Rimulya. Gets nyo mga kababayan? Bakit? Kita nyo naman, di ba? May kaso sa ombudsman, pero siya pa ngayon ang naging ombudsman. O di ba? Isa na naman pagbabali ng batas. Yung matuwid ng batas, itong administrasyon na ito, napakatalamak mabalik. Napakatalamak na baliktarin. Yung Duralex, Sidlex, nawala na po yan sa batas natin ngayon sa Pilipinas. Yung napakakapangyarihan na Supreme Court, naging inutil po dito sa panahon ni Marcos Jr. Kasi kung hindi po inutil, wala pong makapangyarihan po ang ating hudikatura, bakit nila pinayagan? After all, hindi naman lalabag ang ating Supreme Court, di ba? Hindi naman lalabag eh. Kasi titingnan lang nila, sandali. Di ba ikaw? Ito ha mga kababayan, sino rito yung mayroong knowledge about sa mga operation ng mga pulis? Di ba yung mga pulis, ang operation niyan, halimbawa, taga Manila kang pulis ngayon, mayroong kang hulihin sa Baguio o sa ibang lugar, sa ibang probinsya, kahit saan. Di ba makikipag-coordinate ka? Di ba ganon? Tama, hindi. O, di ba katunayan nga yung Interpol nakipag-coordinate sa atin? Ang problema, wala silang may pakitang Interpol. O, di ba? Pinaharap ba nila? Wala. Turi lang ang nakita natin doon at ang kanyang mga alagad. No? Si Turi lang. At wala pang bit-bit na warrant of arrest. Maliwanag na kidnapping yun. Kinuntis na yun doon mga kababayan ni Attorney Media Aldia. Yung kasama ni Tatay Digong mula sa Hong Kong, mula sa Pilipinas, papuntang Dahig. Hindi iniwan si Tatay Digong ng isang tunay na kaibigan, tunay na kasama sa trabaho, si Attorney Media Aldia. At nagkasakit pa nga yung matanda doon sa Dahig. Yun yung narinig ko nun mga kababayan. Ewan ko kung narinig ninyo yun, di ba? So, kung sinasabi nila ito na, oh,
Hindi mo ito na contest. Malay ba natin kung nakita na rin ni ano? 'Di ba mga kababayan? In fairness dito kay Attorney Kaufman, parang ako minsan kung iisipin natin, bilang hindi naman tayo abogado, parang nahihinaan ako kay Attorney Kaufman, ano? Pero tandaan nyo mga kababayan, minsan kasi mayroon na rin po akong napanood at nakita, narinig na kaso na minsan natalo ka dito sa lower court, pero pagdating sa higher court, panalo ka. Ha? Pero ang ginamit na ebidensya sa lower court, same din yung ginamit doon nang napunta sa higher court. Mayroong isang example mga kababayan. Naalala nyo kay yung kaso kay Dennis Cornejo. Di ba? At si pangalan nito, si Bong Navarro. Oh. Di ba si Bong Navarro nakulong? Nakulong, di ba, si Bong Navarro? Tapos ngayon, nag-apila yung kalaban niya, sila Dennis. Sa, Court of Appeals. Panalo sila. Kulong uli si Bong Navarro. Ngayon, final na, umakyat ngayon si Bong Navarro sa Supreme Court. Ano nangyari? Panalo si Bong Navarro, ang nakulong ngayon, sila Dennis. Di ba? Yun mga kababayan. Same na same lang yung mga ebidensya, pero pagdating doon sa dulo, sa pinakataas, yun pa rin ang panalo. Yun yung nakikita ko dito kay Attorney Kaufman. Kinuntis yan ni Attorney Medja Aldia eh. Ang alam ko eh. Bakit ngayon gagamitin ninyo, sasabihin ninyo na mukhang hindi daw kinuntis ni Attorney Kaufman? Malay ba natin mga kababayan kung hindi na yan kailangan? Ito hindi ko pinapangunahan si Attorney Kaufman tandaan, anin ko ninyo parang medyo paminsan-minsan parang nahihinaan din ako, pero siyempre wala tayong alam dyan eh. Silang nakakalam, abogado, tsaka international pa yan. Hindi kasi basta-basta ang mga abogado dyan eh. Bilang isang abogado at talagang batikan na dyan si Attorney Kaufman, I think siya, alam niya ito. At si Vice President Inday Sara na isa ring abogada, pinagtitiwalaan itong si Kaufman, di ba? Hindi naman ako masasabi siguro na parang mag-ano ako na si Kaufman, walang di ba? Hindi. Malay natin, ito para na lang sa lahat mga kababayan malay natin kung ito, alam talaga ni Kaufman. Kaya hindi niya na kailangan pang i-reiterate dyan, kasi sasabihin, baka mamaya, pagdating ng araw, maano siya, para bang redundant. Di ba? Sinabi mo na ito, sinabi nito ng naunang abogado, tinatanggap na namin yun eh. Gets nyo mga kababayan ang point ko? Tinanggap na namin yung sinabi ni ni Attorney Medja Aldia na ito kinuha sa Pilipinas ng illegal. Dinala dito sa bansa sa inyo sa ICC na hindi ito dumaan sa tamang proseso doon. Na ayon sa inyo kailangan padaanin mo na sa judicial local authority. Which is wala pong local authority judicial na nangyari dito sa Pilipinas kasi nga Villamor lipad ka agad papunta sa dahig ang nangyari. Yun mga kababayan. Malay natin pero one thing is for sure, kitang-kita naman, mismo itong ICC nilalabag nila ang sarili nilang batas na nakatakda. So, ano po ang lumalabas dito? Hindi natin mapipigilan ng taong bayan. Ako, personal na opinion ko sa ICC, Kangaroo Court, parang MPA din ang kanilang batas. Kahit illegal, tatanggapin nila kasi ganun ang MPA. Ha? Sa ngalan na sinasabi nilang hustisya, paano ka magkakamit ng hustisya? Galing sa pagkakamali. Tapos, isusolve mo isang pagkakamali? No, ka. Never. Katulad din yan ng isang mabuting paggawa, hindi magbubunga ng masama. Masamang gawa, hindi rin magbubunga ng mabuti. Yan lang po yan mga kababayan. Masama yun eh, bawal yun eh. Mali yun eh, wrong mistake yun. Kasi sinasabi nga ninyo mga abogado, falso uno, falso omnibus. Mali sa umpisa, mali niya yan lahat. Ganon mga kababayan.
Hindi ko rin inaanuhan si Attorney Abayon. Salamat dito kay Attorney Niel Abayon. Damo nga salamat sangkay or attorney. Kay maupay at imo pagpapaliwanag dida ano ho. Damo nga salamat. Sa mga Ilocano naman agyaman na kadatoy nga attorney ket nalaing ti agpalawag na. Di ba? Yan. Shoutout para sa mga nakakaintindi ng Ilocano, Bisaya. Daghang salamat attorney ha kay maayong imong pagpaliwanag sa mga tungkol o mahitungod ining mga balaod. Di ba? Yan mga kabayan. So, ngayon, yan po ang nangyayari sa ating bansa. Pero wag po kayo mag-alala mga kabayan. Malapit na ito. Malapit na ito. It's a matter of time. Baka makakita na naman tayo ng katulad ng sa Nepal na mga leader na sinunog ang kanilang bahay. Hindi po ako nag-uudyok ha. Wala po yun. Kasi sa nangyayari, same na same di ba sa ibang bansa? Same na same dito. Kurap na kurap. Nagsisitabaan ng mga bulsa, mga pamamahay, mga pamumuhay nitong mga ating mga mambabatas, ating mga politiko. Pero grabe, third world country tayo. Sobrang hirap, sobrang napakaraming mahihirap sa ating bansa. Mahihirap na nga, wala pang matinong trabaho, wala pang matinong proyekto itong ating administrasyong Marcos Jr. At baon na baon pa tayo sa utang. Kung hindi pa kayo magigising, kailan pa? Kung tatanungin mo ako bakit ako nagdadaldal, ang sagot ko sa iyo, bakit ako tatahimik? Muli mga kababayan, si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam at magkita-kita tayong muli. Kababayan, may rally po ngayon nagaganap dyan sa San Andres at mamaya alas 9, alas 10 ng gabi sa harapan ng bahay ni Martin Romualdez. Pakisulat nyo na rin po kung saan nakarating ang video ito. Lagay nyo po ang inyong lugar sa baba ng comment section. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye!